Uy, mga kaibigan, tara samahan niyo ako sa panibagong paglalakbay sa mundo ng kalikasan. Ngayon, excited akong ibahagi sa inyo ang mga nakakabilib na katotohanan tungkol sa buhay ng mga bubuyog. Ang maliliit pero makapangyarihang nilalang na ito ay may mahalagang papel sa ating kapaligiran. Alam niyo ba na ang mga bubuyog na ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong mahigit sa ikatlong bahagi ng mga pagkain kinakain natin? Kung wala sila, siguradong ibang-iba ang mga pagkain natin ngayon. Tara, sumisid tayo sa kanilang kamanghamanghang mundo at tuklasin ang mga sikreto ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Una sa lahat, magsisimula tayo sa Reyna Bubuyog. Siya ang puso ng bahay pukyutan at ina ng lahat bubuyog dito. Nangingitlog siya ng hanggang 12 itlog sa isang araw. Isipin nyo, napakaraming itlog. Lalo na kung iisipin natin ang laki ng bahay pukyutan at dami ng bubuyog na kailangan niyang pakainin. Parang nangingitlog siya kada 43 segundo. Isipin nyo ang lakas at sipag na kailangan para gawin iyon. Ang mga itlog na ito ay maliliit, parang ulo ng aspili. Pero kahit na maliliit, dito nagsisimula ang kinabukasan ng kanilang kolonya. Pagkatapos ng 3 araw, napisa ang mga itlog at nagiging larva o uod. Dito nagsisimula ang kanilang pagbabago. Dito nagiging interesante ang lahat. Ang mga worker bees naman ang nag-aalaga sa kanila. Ang mga larvang ito ay pinakakain ng royal jelly sa unang 3 araw ng mga worker bees. Ang espesyal na pagkain ito ay puno ng nutrisyon. Kung ang isang larva ay pinili para maging reyna, patuloy siyang kakain ng royal jelly. Ito ang dahilan kung bakit naiba siya sa iba. Kung hindi, kakain na lang siya ng bee bread na gawa sa pollen at honey. Ang pagbabago sa kanyang pagkain ang magdidikta sa kanyang magiging papel sa bahay pukyutan. Sa ika-6 na araw, gagawa na ng sarili nilang bahay uod ang mga larva at papasok sa pupal stage. Isa itong mahalagang bahagi ng kanilang paglaki. Sa loob ng mga bahay uod na ito, magbabago sila at magiging ganap na bubuyog. Ang prosesong ito na tinatawag na metamorphosis ay tunay na kamangha-mangha. Sa ika-21 araw, lalabas na sa kanilang mga selula ang mga worker bees. Handa na silang gampanan ang kanilang mga tungkulin sa bahay pukyutan. Ang mga reyna ay inaabot ng 16 na araw, habang ang mga drone o lalaking bubuyog ay inaabot ng 24 na araw. Bawat uri ng bubuyog ay may kanya-kanyang haba ng panahon sa paglaki. Kapag lumabas na sila, nakatakda na ang kanilang mga tungkulin. Ang bawat bubuyog ay may kanya-kanyang trabaho at lahat sila ay mahalaga para sa ikabubuti ng kanilang kolonya. Ang mga worker bees na pawang mga babae ang gumagawa ng lahat ng trabaho mula sa paglilinis ng bahay pukyutan hanggang sa paghahanap ng nectar at pollen. Sila ang gulugod ng kanilang kolonya. May iba't iba pa silang trabaho depende sa kanilang edad. Ang mga batang worker bees ay naiwan sa bahay pukyutan habang ang mga matatanda naman ang lumalabas. Ang mga batang worker bees ay naiwan sa bahay pukyutan para mag-alaga ng mga larva at gumawa ng bahay pukyutan. Habang tumatanda sila, mas mahirap na trabaho naman ang kanilang gagawin. Ang mga reyna naman, isa lang ang pangunahing trabaho, ang mangitlog. Napakahalaga ng papel nila para magpatuloy ang kanilang lahi. Nakikipagtalik sila sa mga drone at kaya nilang mag-imbak ng semilya ng ilang taon. Dahil dito, patuloy na nangingitlog ng fertilized eggs ang reyna sa buong buhay niya. At ang mga drone naman, ang tanging layunin nila ay makipagtalik sa reyna. Pagkatapos, mamamatay na sila. Maikli pero napakahalaga ng papel nila. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bahay pukyutan. Organisado ang lipunan dito. Alam ng bawat bubuyog ang kanyang papel at ginagampanan nito ng maayos. Organisado ang lipunan dito. Parang isang makinang maayos ang takbo, kung saan ang bawat bubuyog ay may kontribusyon para gumana ito ng maayos. Nakikipag-usap ang mga bubuyog sa pamamagitan ng sayaw na tinatawag na waggle dance para magbigay ng impormasyon tungkol sa mga lugar kung saan may pagkain. Ang galing, di ba? Sa pamamagitan ng sayaw na ito, nalalaman nila kung saan at gaano kalayo ang pagkain. Pero hindi lang puro trabaho ang buhay. Nagpapahinga rin ang mga bubuyog para lumakas ulit. Naharap din sa panganib ang mga bubuyog tulad ng mga maninila at sakit. Ang mga pagsubok na ito ay maaring makaapekto sa kalusugan at kaligtasan ng kanilang kolonya. Pero may mga paraan sila para protektahan ang kanilang sarili, tulad ng paggamit ng kanilang sting o karayom para ipagtanggol ang kanilang bahay pukyutan. Ang pagsasakripisyo na ito ay nagsisiguro sa kaligtasan ng kanilang kolonya. Kaya sa susunod na makakita kayo ng bubuyog, tandaan nyo na hindi lang ito basta lumilipad. May misyon ito at mahalaga ang papel nito sa ating ecosystem.
Bahagi ito ng isang masalimuot at mahalagang cycle na nagpapanatili sa ating ecosystem. Salamat sa panonood. Ang inyong pagkamausisa ang nagbibigay buhay sa kagandahan ng kalikasan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakakabilib na katotohanan. Hanggang sa muli, patuloy na mag-explore at manatiling mausisa.